Ngayong araw, tatalakayin natin ang ika-25 kabanata ng nobelong Noli Me Tangere. Mga tauhan, una, Crisostomo Ibarra, isang binatang nag-aral sa Europa, nangarap na makapagpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataan ng San Diego. Pangalawa, Pilosopo Tasio, maalam na matandang tagapayo ng marurunong na mamayan ng San Diego. Pangatlo, Elias, isang bangkero at magsasakang tumutulong kay Ibarra para makilala ang kanyang bayan at ang mga suliranin nito. Pang-apat, Alperes, matalik na kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa San Diego. Tinuring ni Rizal na hari ng Italya ang San Diego, habang ang kura ang papa ng Estado Pontifical. Panglima, Padre Damaso, isang kurang Fransiskano na napalipat ng ibang parokya matapos maglingkod ng matagal na panahon sa San Diego, tunay na ama ni Maria Clara. Pang-anim, Kapitan, pinakamakapangyarihan sa Pilipinas, lumakad na maalisa ng pagka-ekskomunyon si Ibarra. Sa bahay ng pilosopo. Kinaumagahan ay pinuntahan ni Ibarra ang tahanan ni Pilosopo Tasio. Ang matandang ito ay abala sa pagsulat, kung kaya't hindi man lang niya namalayan ang pagdating ng binata. Pasensya na po at hindi ko kayo namalayan. Ano po bang aking may paglilingkod? Patanong na wika ng matandang pilosopo. Marami pa akong kailangan sa inyo, wika ni Ibarra, habang matamang tinitingnan ang aklat. Tinanong ni Ibarra si Tasio na may halong pagtataka kung bakit siya naghahanap ng kahulugan ng hieroglipiko. Ang tugon naman ni Tasio, nasisiraan ng bait ang pilosopo. Anong dahilan at ayaw niyong mabasa ng tao ang inyong sinusulat? May pagkatakang tanong ni Ibarra. Ito ay para sa susunod na henerasyon at hindi para sa kasalukuyang salinlahi. Hindi po nila maiintindihan ngayon ang aking aklat, pakasirain lamang nila ito. Samantala, kung mababasa ito ng susunod na salinlahing matalino at makakaunawa sa akin, sabihin nilang hindi pala lahat ng ating ninuno ay mahimbing ang pagkakatulog. Maya-maya ay tinanong ng pilosopo si Ibarra kung ano ang pakay nito. Hindi pa man binabanggit ni Ibarra ang kanyang pakay, ay agad nang nagtanong si Tasio tungkol kay Elias, kung ito ba ay nahuli na. Nagtaka naman si Ibarra kung paano ito nalaman ng matanda. Ipinaliwanag ng matanda na nakita niya ang paraluman ng Guardia Civil. Asawa ito ng Alperes na hindi inimbitahan ni Ibarra sa kasiyahan. Inakala ng paraluman na ang piloto ang maghulog sa kanyang asawa sa laba at lumapastangan kay Padre Damaso. Nang umuwing lasing ang kanyang asawa, inutusan niya ang serbento at kawal na guluhin ang nagaganap na kasiyahan upang mapaghigantihan si Ibarra. Nangiti na lamang si Ibarra habang inilalabas ang ilang dokumento. Noong kapanahunan ng aking ama, ay madalas siyang humihingi ng tulong sa inyo. Ngayon naman, nais ko sanang bigyan niyo ako ng payo, hinggil na binabalak kong magpatayong ng paralan. Ang pakiusap ng binata. Agad namang sumagot ang matanda na hangad ng binata ay bungad ang isang baliw, ay huwag na lamang daw siyang lumapit sa pilosopo. Biglang nagulat si Ibarra sa sinabi ng matanda. Dahil ang mabuting tao, pinapalagay nilang baliw, panlilibak na sa matanda. Hinahatulan nilang baliw ang tao kapag ang isipan ay iba sa kanila. Tulad ng pagpaparating nila sa akin na ako ay baliw. Ayon sa kanila, magaling ang kapitan kahit wala itong pinag-aralan at mayaman na dahil lamang sa pagbibigay ng sikolita. Sakura at patitiis na hindi magandang pag-uugali ni Padre Damaso. Samantalang, ako ay hindi man lang binigyan ng pagkakataon na magkaroon kahit na mababang tungkulin. Bagamat ako'y nakapag-aral, nakapanaman ng kayamanan, ngunit ngayon ay isang dukha, sinabi nilang
ako ay baliw. Bunansagaw akong pilosopo ng kabilang pagkutya sa akin at ayon daw ang dapat sa akin dahil sa natutuhan ko sa loob ng pamantasan, ang hinanakit ng matanda. Ang pangalawa kong payo sa inyo ay lumapit kayo sa mayaman at mataas na tao tulad ng Kora at Kapitan. Hindi kayo mabibigyan ng maganda at matinong payo, subalit hindi ito nangangahulugan na sila ay inyong susundin. Kailangan lamang na ipakita nyo kayo ay interesado sa kanilang payo bilang pagkukunwari. Mahirap yatang gawin iyon, iniisip ko lang po na tila. Labis ang iyong pag-aalala, subalit ako ay may paniniwala na ako ay matatagumpay at walang problemang kakaharapin. Sambit ni Ibarra. Maaari pong mangyari ang bagay na iyan kung ako ay tutulungan nila at hindi ibibilang na kaaway. Napakamakapangyarihan ng praile dahil sa isang utos lamang nila ang lahat ng balak ninyo ay mapupunta lamang sa wala. Mag-iisip ng paraan ng alkade upang ang inyong binabalak ay hindi magtagumpay. Paliwanag ng pilosopo. Dahil sa narinig ng binata, sinabi niya na hindi siya sumasang-ayon na sa bayang ito ay umiiral ang lakas at kapangyarihan. Naniniwala ang binata na siya ay magtatagumpay dahil sa maganda niyang hangarin. Samantala, ipinaliwanag ng pilosopo Tasyo na hanggat bulag at bingi ang pamamahalaan ay hindi ito unlad dahil ang inaayunan lamang nito ay ang kagustuhan ng Kora. Samantala, nagkaraan na palitan ng Koro. Koro ang dalawang hinggil sa bayan ayon kay Ibarra. Dapat daw nating ikatuwa ang hindi pagdaing ng bayan. Ayon naman kay pilosopo, ang hindi pagdaing ang paghiwatig lamang na ang bayan ay naging sunod-sunuran. Subalit, darating din ng araw na mangyayari ang bagay na ito. Sabagat ang Espanya ay may pagmamalasakit sa bayang Pilipinas, may paniniwala naman ang matanda na ang mga dayuhang pumunta sa ating bayan ay sariling kapakanan lamang ang hangad. Ang pagpapayaman ay minamadali dahil 3 taon lamang ang kabilang panunungkulan. Agad namang ipinaliwanag ni Ibarra na marahil ay hindi kakilala ang pamahalaan ng bayan. Subalit, lalong hindi kilala ang bayan ang pamamahalaan. May mga pinunong mabuti at masama. Kung hindi tama ang kanilang ginagawa, paglilingkod, iyon ay dahil sa kawalan ng alam ng mamamayan at sila ay wala ring namang maitutulong. Maya-maya ay bilang na iba ang paksa ng kanilang usapan at natuon ito sa paghihingi ng payo ni Ibarra sa mga makapangyarihang tao. Muling binanggit ni pilosopo Tasyo na sa bayang ito ay kailangan silang yukuran. Hindi sumang-ayon si Ibarra sa tinuruan ng matanda, sapagkat kung kaya naman daw labanan ng Ibarra ang kanyang mga katunggali, ay bakit kailangan pa silang yukuran? Mariin namang ipinaliwanag ng matandang pilosopo na walang kapangyarihan ng binata. Nang labanan sila, kaya't dapat halikan niya muna ang kanilang kamay, isang pagtutol muli ang sinambit ni Ibarra. Sapagkat ayon sa kanya, sila ang dahilan ng kasawang kanyang ama, subalit ayon naman kay pilosopo Tasyo, hanggat hindi nakakalimot si Ibarra sa masaklap na dinanas ng kanyang pamilya, ay kalimutan na lamang niya ang kanyang binabalak. Naisip lahat ni Ibarra ang sinabi ni Tasyo. Kailangan niyang magtagumpay upang matupad ang handog niya sa kanyang kasintahan. Samantala, inihambing naman ni pilosopo Tasyo si Ibarra sa isang rosas. Kung hindi ito susunod sa direksyon ng hangin, marahil ang tangkay nito ay mapuputol. Gayon din, ang kupang na kailangan ng tungkod upang magiging matibay. Tulad daw siya sa malamang ito, kailangan ng isang makapitan upang hindi mabuwal. Tandaan mo na ang umiiwas sa bala ay hindi karawagan. Ang masaya ay labanan. Ang bala lang walang kalaban-laban. Ang mariling paliwanag ng matanda. Matapos mapakinggan ang payo ng Kora, ay may ilang katanungan na nabuo sa kanyang isipan. Tulad na kung siya ay magtatagumpay at kung lalapit. Kaya siya sa Kora ay paniwala kaya siya ito ang mga katanungan. Ito ay agad namang sinagot ng matanda nang kung walang nangyari sa kanyang balak ay naipakita naman niya ang lahat ng kanyang makakaya. Napagtanto ni Ibarra na may kaiwiran si pilosopo Tasyo, kaya sinabi niya na susundin
niya ang mga payo na nito pupuntahan. Niya ang mga kurang ipagbigay alam ang kanyang binabalak kung sa bagay wala namang magawang masama ang kura sa kanya. At hindi rin ito kabilang sa mga lumupastanga sa kanyang ama. At isa pa ay, nais din niya na makausap ang kura tungkol sa kaawa-awang si Sisa at sa dalawang anak niyang nawawala. Nilisan ni Ibarra ang tahanan ng matanda matapos na itong kausapin.